So, okay, let's start. First of all, thank you sa pag-attend. May mga precious time kayo pero nandito kayo sa session. So, bibigyan ko kayo ng premium na lesson. Okay? Bago yon, tanong muna. Naka-online tayo sa TikTok tsaka sa Discord. So, if ever may binabasa akong comment, baka nasa kabilang side. First question, bakit kayo nandito? Sa new topic? Okay, yung iba, para saan? For extra knowledge? Okay. So that's good. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung something big incoming na in-explain ko sa BTC analysis. So hindi lang yun basta analysis, syempre nag-research ako fundamentally. So yun. So unang i-establish natin is yung foundation, paano kayo makakapag-scale ng capital, okay? When I say scale your capital, it doesn't matter kung magkano yung balance mo right now, okay? Ang gusto natin ni-align is yung capital mo sa target. Kasi yung kaninang nakita nyo sa post ko is, for example, 50% ng 100 USDT is $50. So masyadong mataas yung target ng ganito, 50% ng 100 USDP equals $50. Okay? However, 5% lang 'yan kung ang balance mo is 1,000 USDP. So, pareho lang yung target pero magkaiba yung capital and nag-iiba yung percentage. Kaya mostly, pag nahihirapan kayo maka-achieve ng certain quota, that's because your capital is not aligned sa target mo. Masyadong malaki yung target. And i-align natin yan. Kaya nga siya scale your capital. May threshold. So, next na gusto ko i-establish dito is yung position sizing. Actually, ilang beses nyo na ito narinig sa akin ng paulit-ulit yung about sa sizing. And kailangan nyo siya maintindihin ng maayos, yung about sa slider tsaka sa pag-calculate ng risk. Dahil dito kayo makakasabay ng major RR. Yung mga makakuha nyo yung bottom tapos maka-capture nyo yung mga pump. Hindi siya related sa chart, which is bonus na lang yon. Ang secret doon is yung position sizing. Na kahit saan ka mag-position, makaka-produce ka based sa calculation. Okay? So, i-discuss ko yung sizing. Next, yung dito sa crypto bubbles. Marami nagtatanong, paano to ine-execute? Okay? Paano kumukuha dito sa hourly, sa day, sa weeks, sa months? Okay? Tingnan niyo yung Revo, 7,000%. Kita ba sa ano? So yan, makikita nyo this is monthly. Pero tignan nyo, never natin to nakita since pagpasok ng January. Yan yung gusto ko malaman eh. So yan, 171%, 224%, 95%, 189, 235. So imagine, ilan lang dyan mapick mo. Actually, nung nasa time tayo ng bear market, mahirap i-capture yung top gainers. Yung number one na sobrang taas dito. I'm not sure kung nakikita nyo sa TikTok ito. Para makita nyo, hilahin ko na lang dyan yung top one. Ang bigat eh. Ito yung top 1 rave. Mahirap ma-capture yung top gainers. Pag sinabing top gainers, siya yung leading sa kahit na anong exchange. Whether Binance ka, Bitonix, OKX, BitGet, MEXC, siya yung leading coin na nag-pump. Mahirap to i-capture nung bear market. And pinapakita ko sa inyo kung paano to hulihin. Ngayon na lahat nagtataasan, syempre, sobrang dami ng opportunity. Transfer from one coin to another. Meaning, unang nag-pump dyan si Siren. Next si AIoT. Next si STO. Next si Rave. Yan. Sunod-sunod na yan. Tapos bigla may Ordi, Swarms. Swarms, okay? Then Lab. Sunod-sunod na yan. Ngayon, paano nyo makakapture yung ganito? Usually, pag nakita nyo lang to, inaral ko kasi to nung nag start ako, and sinishare ko lang sa inyo, hindi lang to basta makikita mo kung ano yung trending coin. Kasi kung gusto mo makita yung trending coin, hindi mo na kailangan pumunta sa crypto bubbles. Doon pa lang sa exchanger mo, makikita mo na sa search bar kung ano yung leading, kung ano yung top gainers, kung ano yung top losers, kung ano yung trending coin. Hindi mo na kailangan pumunta dito. Pero kaya ko kayo dinala dito para malaman nyo kung ano yung
counterpart nito sa BTC and later matututunan niyo kung paano hinuhuli 'to. So, disclaimer, hindi lahat ng bottom, let's say, yung sobrang lalim na color red, nilo-long, okey? So, hindi lahat 'to puwedeng pasukan ng long. Let's say, for example, eto si white whale, -40%. Puwede na ba 'to pasukan ng long? Hindi lahat. Kasi yung iba diyan dine-delist, okey? 'Pag sinabing dinelist, aalisin siya sa exchange, then may warning 'yun or notification. 'Pag hindi mo 'yun naabutan, sayang yung trade mo, okey? Kasi made-delist na siya. Pero yung iba nagpa-pump, then from one coin to another. So, bibigyan ko kayo ng, ah, example na nag-pump. Sige, bigyan niyo ako ng example coin na nag-pump para maka-engage kayo. Okay, eto sila. So, magandang example 'to. So, first of all, nung nag-i-start si Love, ayan, papakita ko sa inyo yung history, ira-run through ko lang kayo sa record. OKX, itong platform na 'to, nag-start siya November 1, 2025. Then nandito si Price ng Love, diyan lang siya naglalaro. Siguro masyado lang tayo focus sa lower time frame kaya nakikita natin na itong point na 'to is all-time high at mahirap siyang, pasukin. Okay, lalo na nasa lower time frame ka, lower time frame trader ka. Pero sa'kin as swing, 'pag minark ko 'to ng ganito, ibig sabihin below this black line is already discounted para sa'kin. And ang inaantay ko sa diyan is yung mag-out siya palabas. So, ang gusto ko ituro sa inyo is paano niyo mahuhuli yung ganito. Kasi hindi lahat ng coin na ganito yung structure is aangat and hindi rin lahat ng coin na ganitong structure bababa, okey? Minsan meron siyang third leg na gumaganito, ay sorry, gumaganito pa or nagcha-choppy diyan tapos wala, normal structure. Pero ito yung hinuhuli natin, yung nagte-trend. And bago pa 'to mag-trend, I want you to prepare na naka-position ka na bago pa siya mag-pump ng ganito. Alam niyo yung masarap dito kung ano? Okay. So yun na yung tanong ko. May tanong ako, alam niyo kung ano yung maganda dito? Sige, wild guess kung ano yung maganda dito 'pag na-capture mo 'to? Problem siya pero magandang problem, good problem. So 'di ba wala namang mali sa sagot niyo? All goods naman lahat. So wala na kayo dapat ikahiya. So una, yes, paano i-out yung pera? Siyempre tight na yung, mataas na yung PNL mo, nakuha mo na yung trending coin, sabihin natin nahabol mo si Rave, mataas na yung PNL mo, umabot na ng 10,000%. Gusto ko kayong mag 10,000% para maramdaman niyo. Tapos paano mo i-out yung pera at matagal din na hintayan. Ngayon, 'pag naka-capture ka dito, kagaya ng Rave, how sure are you nalilipad si Rave na hanggang $20? Okay? 'Yun yung problem, paano mo i-out yung pera, paano yung TP mo? Okay, bakit siya good problem? Kasi profit siya. Ang problema mo na lang, kukunin mo ba siya sa $2, sa $5, sa $10, sa $20? And how sure are you na aabot siya ng $20? Kasi wala ka ng reference dito. Wala na siyang tinatamaan na, previous high. Dire-diretso na lang siya sa pag-angat. And every time may nagsho-short doon sa Rave, mina-market nila ng short yon, the more na tumataas si Rave kasi yung liquidity ng shorts pumupunta dun sa pump, okay? Nag-a-add siya ng fuel, kaya nagpa-pump yung coin. Hindi yun good i-counter, kailangan niyang magpahinga. Parang sa bumabagsak na market yung nagda-dump, hindi siya good saluhin, parang do not catch the falling knife, okay? So, yun yung vice versa. So, siyempre matututo ka dito. Paano yung, lesson learned na matututunan mo dito? Usually kasi mako-close mo yung price because of number one, makikita mo yung profit, masyadong nagta-times 2, times 3, times 4, and ayaw mo ng mawala. Most probably iko-close mo yung price sa ganito lang. Pangalawa, yung hintayan. Kung ikaw hindi ka makahintay tapos paper hands ka, by the way, paper hands and diamond hands, wala namang mali dun. The problem lang is yung paper hands, they take profit agad. Yung hold na diamond hands, inaantay talaga nilang lumipad yung market. Ma-maximize yung target. Okay? So sabihin natin si
Si Rave naka-take profit ako lesson ko sa Rave na TP ko siya ng $2. So, hindi ka pa late. Na-TP ko lang siya ng $2. So, biruin mo, $18 yung inabot bago mag-20. So, lesson learned sa akin yon. Sa sobrang dali ma-capture ng trending market, trending coin, kahit sino dito, pwede mong i-market sa bottom. Let's say si Hana o si Base, makita nyo lang sa ilalim. Si Cards, si Soon, si Fox, yan. Pwede nyo lang siya i-market sa ilalim eh. Pwede kayo mag-position eh. The problem is, sobrang dami nito. Sino yung po-positionan mo? Sino yung quality? Ang magiging itsura ng trade mo, quantity over quality. Kaya minsan, sobrang dami, multiple positions ka, tas maririnig yung sinasabi na 10 yung position mo or 5, ni isa doon wala yung nagpa-pump. Wala yung nagte-trend. Dahil nag-cherry pick ka lang. Pag, yung cherry pick na term sa BPO yun eh. Namimili ka lang kung ano yung gusto mo. Randomly. So, yon. Kailangan mo siya i-assess kung ano yung pwede mong matrade. Isa na tong lab. Okay? Ayan, pinakita ko na sa inyo yung secret. Ngayon, once na ma-mark mo to, itong ganitong structure, yan nakikita nyo lang simple line, tapos yung ganitong structure. Anywhere below that is already discounted. Ito. Okay? So, kahit saan ka pumasok dyan, safe ka na talaga. Hi, RNK. So, kahit saan ka pumasok dito, safe ka na talaga. Pero, syempre, pag tinrade mo siya ng normal RR lang, and ang target mo is ang SL mo previous low, ipapakita ko sa inyo. Dito, SL mo, tapos targetin mo lang itong all-time high. Or kahit dito lang. Etong trade na to, 1:3 lang siya. Walang, parang normal average, normal na average. Average trade lang siya. Na-capture mo lang yung pump, mataas yung PNL, pero yung risk reward mo, hindi mo na maximize kasi 1:3 lang. So, copy, nakukuha nyo. Ngayon, kaya natin mina-maximize yung previous low, for example. Dito mo nilagay yung SL mo. Nakita ba? At nag-top na dito si price. Ngayon, bago pa siya mag-top dun sa next, in-establish na niya yung next SL. Ngayon, pwede mo nang ilipat yung SL mo dito. Okay, and binigyan ka niya ng 4.22 RR. Then, paunti-unti, i-move forward mo yung SL mo dito. Diyan. Diyan. Hanggang makapture mo siya. What if hindi ka dyan nakapasok sa breakout at naabutan mo siya sa bottom? Kaya may community knows na nakakapasok tayo before pa mag-trend tong coin na to. Okay, bago pa siya mag-top gainers. And makikita niya na lang yung PNL. So, bago pa yan mag-trend, dito nakahanap ka na. Ano yung ano nito? Ano ba yung sasabihin ko? Ano yung disadvantage nito kung dito ka nakapasok sa bottom? Tapos andito yung SL. Kung bumaba man si price, that's okay. 2% lang yung matatalo sa'yo or depende sa allowable risk mo. Kasi nasa bottom pa rin siya eh. However, ang pinaglalaban mo dyan or yung comparison mo dyan, 2% ng loss mo dito or 12 RR. Okay? Makikita mo yung comparison. 2% loss, kung 2% nga yung loss mo, or 12 RR. So, gets niyo yung comparison? Ngayon, tatanungin kita, are you willing to lose 2% para makapture tong 12 RR? Let's say na magte-trend tong coin na to. Okay, are you willing to lose 2% to get 12 RR? So, doon papasok yung position sizing. If ever, itong trade mo na to na SL, ano yung magandang idea ang gawin? Siyempre, papasukin mo pa rin siya ng long. Hindi yung revenge trade na pasok ka lang ng pasok. I-assess mo muna, baka too early yung pag-long ko. Antay ko pa ulit dito sa bottom or sa ilalim. Okay lang? And hindi ka magma-market. Huwag mo siyang mina-market. Kasi pag minarket mo siya, tapos naka-max level ka, then naka-cost margin ka, para kang nagagamble. Okay? So, aralin mo pa rin yung structure.
Kung ano man yung strategy na ginagawa niyo o yung structure, apply niyo pa rin. Kung may makita kayong order block diyan, mag-limit kayo do'n, SL niyo below, then targetin niyo pa rin yung breakout. Ang kagandahan nun kasi is bago pa siya mag-out, malaman na yung profit mo. Dito pa lang 1:3 nakuha mo na. What more is lumabas pa siya diyan. Walang preno, eh, 'no? Wait lang, magwa-water lang. Any question? Bago tayo pumunta sa exciting part. Ay, hindi pa ba exciting 'yun? Wait lang, Goods lang coach. Ay, sana all. Inabangan. Yan, good question, Sayon. Paano mo malalaman yung token na yun is magpa-pump sa sobrang dami ng token? Mas better malaki capital. Kung malaki capital, siyempre malaki din yung makukuha mo. Kung maliit yung capital, sakto lang din. Pero hindi capital yung problem. Sayod, yung tanong mo, eto na. Paano malaman yung token ngayon kung magpa-pump sa sobrang dami ng token? Ito isa sa structure na nagpa-pump. Okay? Unang-una, hindi mo malalaman 'tong nagpa-pump kasi nung unang structure sa'tin nito, ganito itsura niya. Yang dulo na 'yan, all-time high sa'tin 'yan. Previous high, resistance, isho-short natin 'yan. Ngayon, lahat ng liquidity na nandito sa area na 'to, drawing na lang ako, lahat ng liquidity, in short, mga sell short, 'yan, mga naka-short diyan, punong-puno ng SL dito sa taas na 'yan. Kaya si market, pina-pump niya pataas. May gesture pa, eh, 'no? Sana nakita niyo, eh. Pina-pump niya pataas na ganito, okey? Kasi punong-puno ng SL diyan, which is standard naman kasi yon, 'di ba? Naririnig niyo naman sa'kin 'yun na kung magse-sell ka sa resistance, kung maglo-long ka sa support. So, imagine nandito yung support mo, diyan ka maglo-long, and nandito yung resistance mo, diyan ka magsho-short, which is tama naman yung ginagawa ng mga retailer. Pero siyempre, basic, maraming nakakaalam nun, pagkain kayo ng market, pagkain tayo ng market 'pag ganito yung thinking natin sa trading, na every resistance is isho-short mo. Hindi lahat, okay? Kasi yung lahat diyan, majority, puwede yang targetin ng liquidity. So, papansin mo dito yung mga pump na ganito wala ng retest-retest, wala ng wala ng preno, diretso agad pataas. Number one, ganito kasi siya, exhausted na yung resistance niya and bubutasin na siya ng price. Pangalawa, wala na siyang previous reference. Ito na yung all-time high niya. So imagine, pag nakalagpas dito si price sa all-time high na to, saan magse-sell yung mga trader? Wala silang ay sorry. Wala silang makitang order block dito. Walang FVG, walang resistance, walang preno tuloy yung pag-angat ng price. Yes, kaya siya to the moon. Hindi ko iniisa-isa yung sa crypto bubbles. I-scan mo lang siya kung ano yung nakikita mong ganito. Siyempre hindi lahat ganito itsura na parang McDo. Yung iba diyan parang W tuloy. Tatluhan yung structure, ganyan. Yes, breakout traders, goods din dito. So hindi lahat. So for example, sino ba? Ito yung highest PNL ko eh. Feeling ko magta 10K na ako dito eh. Eto, so iba tong structure na to sa kabila, sa lab, USDT. Ang structure na nangyayari dito, bottom to, yan, tas ito, tapos si market nag-pause na dito sa ilalim. Okay? So kumbaga isang major sweep dito, nagpakita dito ng bullish momentum, tapos nag-retrace ulit, then dito tayo pumasok. So kita niyo yung entry,
0.007553. Then eto pa lang yon. What more kung targetin mo pa itong low. Bandang dito magte-10K na 'to. What more is lumagpas pa siya, okey? Pero etong ganitong structure, I don't expect na lalagpas 'to ng all-time high kasi kita niyo naman yung difference, okey? Hindi mo siya puwede targetan sa all-time high. Dun ka lang sa mga previous highs. Kung mag all-time high 'to, swerte na pero babalik tayo dun sa good problem natin. How sure are you saan ka mag-a-out? Okey? Or paano ka magti-TP kasi good problem yun, eh, nakikita mo yung profit mo, eh, hindi mo na yun hahayaan mawala. Yes, naka-hold pa 'tong Swarm. Let's go sa Rave. So, last time all-time high na sa'tin yung mga Rave na nandito. Ngayon, eto na siya, ganyan na kalalim yun. Ito yung sinasabi na hindi mo kino-consider yung ano, ngayong coin. Bigyan niyo ako ng coin na nasa bottom pa. Sige Dex, marami kang alam diyan. Ayan, so i-structure ko lang, ha. So ito na yung all-time high, nakita niyo na 'to, eto tapos isang malupit na sweep dito. Then yun dire-diretso na ulit, wala ng preno. Tingnan niyo yung candle. So ito yung sinasabi na, saan ka magte-take profit dito? Hindi problem kung makapasok ka sa coin, eh, ang problem is paano ka mag-a-out ng may profit. Hindi mo rin puwede 'to i-market lang basta-basta na nandito ka tapos ang balance mo nasa less than $100, naka-max lev ka, mali-liquidate ka talaga ng market. Biruin mo nagpa-pump si market ta's hahabulin mo ng long, lalagyan mo ng SL dito, delikado 'yon. Kasi sa lower time frame nito, nag-i-spike yung market pababa. So, sasample ako, Say, People, Penggu, Coach, what. So, check natin si Say. Okay, si Say, good si Say. Wait lang, isa-isahin ko lang. Humanap ako ng maayos, eh. Balik nga tayo kay Say. Example si Say, yan. Nilong mo dito, naglong ka dito. First problem, walang SL. So, siyempre running negative ka. Pangalawa, 120 days ka nang nag-aantay, okey? Matagal ka ng negative, hindi mo ma-recover yung funds mo kasi nag-aantay ka lang ng pump. Ang hirap nun, naka-hold yung funds mo. Unless i-close mo, okey? Isa na yon. Si Party na-discuss ko na yan pero aanuhin ko ulit mamaya, wait lang. People muna tayo. May natututunan ba kayo o nagsasalita lang ako dito? Constitution daw. Okey, eto, wait lang. Maganda 'to si Party. By the way, walang signal dito, disclaimer. Baka i-trade yun ng i-trade 'to. Ayan, si Party. So, kukunin ko lang 'tong ano niya, yung all-time low niya dito sa October 2023. Tapos yan. So, familiar kayo dito sa gumanto? Okay, yan yung nangyari kay Rave. Tapos, dire-diretso pataas. Ang difference lang nito, eto may mga previous highs. Hindi siya katulad, ayan o, may mga all-time highs siya. So, hindi siya katulad ni Rave na peak na yung taas. Then, makikita mo dito yung sweep. Okay? So, etong area na to is safe siya for long. So, imagine, pag nilong mo to, tapos minmaximize mo yung risk-reward ratio niya, makaka-trade ka talaga na maayos. So, next, Pengu, last na. Okay, goods din tong Pengu. Yan. Pero right now, para mapakiramdaman niyo yung fundamentals, pansin niyo yung mga sikat dati na Turbo, sorry, Doge, Nairot, um, meron pa eh, Comma, Pengu, Mudeng, Peanut.
Hindi sila nagpa-pump ngayon kasi wala dun yung trend. Yung trend nasa ARWA or nasa mga DeFi, nasa mga infrastructure. Yan, isa na yun si Rave. So mapapansin niyo 'pag sinearch niyo dito yung mga, AI coins, yun yung mga nagpa-pump. Pero yung mga meme, yan, Bome, wala siya masyadong galaw, okey? So yung ibang meme. Kaya hindi lahat ito, yan si Loki, wala siya masyadong galaw. So ngayon, hindi lahat. For example, ito si Pengu, goods naman. Goods naman na bottom, met yung criteria. Pero 'pag nag-long ka lang dito, blindly, possible na mag-antay ka pa ng sobrang tagal bago mo ma-pump yung price. Talagang ikaw yung magpa-pump, eh, 'no, bago mo makita na magte-trend yung price, okey? So, light party meron late na ba hindi late mag-long sa bottom, okey? Check ko si AI. For example, eto, 'yan. Ayan, eto goods, 'di ba? So, isipin mo 'pag ito pinunta mo sa 15 minutes, baka isipin mo iwan ka na talaga dito. Kasi um, yung misconception is nasa 15 minutes ka kasi. Hindi natin nakikita yung bigger picture. Eh, no, nagpa-pump siya, oh. Hindi natin nakikita yung bigger picture lalo na kung nasa 1 minute ka. Oh, 'yan. Isipin mo i-market mo 'to, parang nahuhuli ko yung position niyo, mina-market niyo yung price na nagpa-pump, ta's may SL kayo bigla kasi gumaganyan yung spike, nag-i-spike yung price. So, minarket mo 'yan. Andito yung SL mo pero liquidation mo nandito na. Naka-max lev ka pa, naka-cost margin ka pa, let's say $5, which is mabilis na naman 'yan 'pag pumatong 'yan dito doble na agad yung $5 mo. Pero tignan mo siya sa higher time frame, let's say 1 hour lang. Kayang-kaya ka hagipin ng price. Kayang-kaya niya umilalim dito sabay mag-pump pa rin na gano'n. So tama yung bias pero nandun ka kasi sa dulo. Kaya minsan, it's either na-out tayo bago mag-trend yung coin or naiiwan na. 'Di ba mahirap talaga siya i-capture, eh, either ma-out ka na or maiwan na. May nagtanong sa'kin, um, so siyempre ito na yung structure, na-gets niyo na, okey? Ang gagawin niyo is hahanapin niyo yung ganitong structure, which is para mo siyang kina-copycat. Hindi mo na-understand yung method. 'Pag method kasi yung natutunan mo, hindi ka limited sa ganitong structure. If nage-gets mo yung ano, if nage-gets mo yung sinasabi ko, kailangan mong matutunan yung method. Kasi 'pag ang hinahanap mo lang sa price is McDo na ganyan, mostly lahat ng coin, kukuha ulit ako, Verb USDT.p. Ayan, mostly bibigyan ka niya ng gano'ng McDo feeling, okey? And possible na makapasok ka dito. So ito, makikita niyo malapit lang yung all-time high nito. So hindi imposible na mag-break 'to ng all-time high. Tsaka bakit kasi kailangan nito mag-break? Fresh pa kasi 'to, wala pa siya yung nagpa-pump talaga ng sobrang taas. Unlike sa mga ibang coin na first pump pa lang nila 'to. So kukuha ko dito, gaya nito, si TAUSDT, ayan. Yung mga unang kabanata nitong pump siya ng pump and right now nandito siya, okey? Kumbaga cycle lang kasi 'to, si OP, okey? Andiyan na yung mga pump niya, nakailang pump na siya, then currently nandito siya. Si Mito, ang gusto kong makita niyo is hindi pa nagpa-pump si Verb ng ganito. Si Rave hindi pa, and yun na yung time niya, okey? Ito si, Doge, okey? Pansin niyo hindi sila magalaw yung mga meme na yan. Si Cake, yan, nakikita niyo yung idea 'pag nasa ilalim na sila. So dito baka isipin mo, 1 week na 'to, naiwan ka na,
Again, hindi ka maiiwan sa higher time frame. Makuha mo lang diyan yung entry price tsaka yung magandang SL ta's makawala na si price sa setup mo, goods ka na. Ang problem mo na lang is kailangan mo lang talaga siya i-hold. Yung hold na walang takot na hindi ka magko-close ng entry, okey? Sa premature close, dami nun. Any question? Si IN kung paano ko nahuli 'to, may kasama ako dito nag-trade, ayan. Kaya hindi mo siya puwedeng i-hold basta-basta lang. Puwedeng binaba ko 'to, IN magpa-pump. Tapos hindi mo naintindihan yung method or yung concept, aantayin mo talaga siya mag-pump kahit nagpakita na ng rejection. Hindi ka nakapag-react ng mabilis. Sabihin mo after ko mag-long dito, nag-out ako dito dahil yun yung method, matututunan mo yung method. Hindi lang siya yung basta dogmatic na gan'tong MACD, magpa-pump yan hanggang previous high. Hindi gano'n. Hopium lang yun na magpa-pump siya. Pero wala ka talagang back ng fundamental or technicals. So kahit ako may gan'tong structure, nagko-close ako 'pag hindi maganda yung structure or kaya partial dito tapyas. At least na-secure mo yung TP. Yung light mo coach, ito yung light, yung sinabi ko magpa-pump, okey? Yan na yung 10% na yun, diyan 10,000% na yun, yan lang yun. Imagine ko ginanon ko pa 20,000% na. So ngayon dito sa structure na 'to, makaka-early ka, pero matagal pa. So wait lang, i-structure ko sa inyo. If ever mag-McDo 'to, mag-McDo, McDo talaga, magganyan siya at mag-pump, yang price na yan, ibig sabihin nakuha mo na yun ng discount, maglo-long ka na lang diyan. The problem is mag-aantay ka ng sobrang tagal if ever aabot pa siya dito or magde-decline pa yan pababa, yun lang yung problem. Pero kung umabot siya dito, magkakaroon ka ng confirmation na, yes, pwede ka pumasok dito sa retracement. Umabot pa siya do'n, okay, pwede ka pumasok dito sa retracement. Nako-confirm niya yung previous structure hanggang mag-breakout siya pataas and pwede mong targetin yung dito tsaka yung high. Patience 'to kasi 1 day time frame. So bago na yun lang naman so far. Ang gusto kong hmm, gusto ko malaman ano yung thoughts niyo. Paano niyo siya naiintindihan? Ano yung question niyo? Dati kasi nag-i-start ako, hindi ko rin alam yung tanong ko, eh. So, gets ko naman. Yung tipong nakikinig ka pero parang sabaw. Nandito ka lang sa session pero parang gusto mo panoorin na lang sa YouTube para i-repeat. Ngayon 'pag pinanood mo siya sa YouTube, hindi mo rin siya mage-gets kasi dun nga sa live, hindi mo na gets. Paano pa kaya dun sa recorded na wala ka namang mapagtatanungan? So, ibig sabihin ko mas maganda mag-trade ng coins which is hype now, like AI coins. Isa lang yung AI, marami pa. Meron pang wait lang, meron pang layer 1, merong ARWA, merong DePIN. Yes, isa lang yung related AI, yes, maganda rin yung mga AI. Kasi makikita mo yung performance nila nalagpas sila 20%. So yung alt season is yun yung nag-align na yung sa BTC, yung ETH may sinundan na phases. Tapos lahat ng coin nagpa-pump majority. So, I don't think this is alt season kasi hindi naman nagpa-pump yung iba. Usually kasi 'pag alt season lahat talaga ng alts green, eh. Dito sa crypto bubbles wala kang makikitang red. Siguro mga tatlo. Pero kung natatandaan niyo yung previous
hopium natin na mag-a-alt season ng bandang September, lahat 'to green, okey? So, advantage niyo na ngayon kasi hindi ka na mahihirapan mag-capture ng trending coin, halos every other day iba-iba yung nagte-trend. Eto bibigyan ko kayo example, tol sinend ko na 'to sa Telegram, eh. Ay wait lang, mahirap kasi magbitaw ng coin tapos naka-early na ako. Gets niyo yun? Kasi ano, eh, careful ako dun, eh. Paano ba? Wait lang. Example, ito si Verb. Ano kasi yun, eh, meme coin DNA. Yung mga alphas. For example, although di naman yun nagwo-work sa futures kasi may leverage tayo, pero baka kasi yung misconception lang, ina-avoid ko. Example, bumili ako dito, ta's i-shill ko sa inyo na, "Uy, Verb, i-long niyo yan, maganda yan," or ganito, "Maganda structure niyan." Then mag-long kayo dito. Ibig sabihin, naka-early na ako, magiging exit liquidity ko kayo, which is hindi naman yun nagwo-work sa futures, for misconception lang. So, example, ito si ICNT. Kaya dinisclaimer ko to si ICNT kasi nakapasok na ako sa bottom. So, ayan, si ICNT. Kita niyo yung previous. Kita niyo yung previous. Wait lang. Ito yung first structure. Kita niyo ba? Wait lang. Ito yung first structure. Lumagpas na sa all-time high. So, alisin mo na to. X na. Punta ka na dito ngayon sa second structure. Okay, tapos na 'to, yan. Dito na lang tayo. So ngayon downtrending siya, anytime soon, hindi yan forever magda-down, be-break siya ng pataas, okay? So, paano ko na-capture 'to? Para sa mga nakakaalam ng session 2, market structure, last page ng PDF ko, types of entry, this is conservative trading. Okay, so parallel channel tapos ito yung conservative entry. Andito yung aggressive entry, 'pag nag-breakout siya diyan, and nandito yung retest entry, 'pag nag-breakout ta's nag-retest. Dito pala mag-e-entry si retest. So ito yung conservative, bago pa siya mag-breakout diyan, naka-entry ka na. So by the time na pumasok siya dito sa resistance type, puwede ka na mag-take profit. What more, lumagpas pa siya diyan and malagpasan niya pa 'tong previous high, who knows? So once makalagpas pa siya diyan, lilipat ako ng fundamentals hanggang ano naman yung price na aabutin nito ni ICNT. Okay? So, goods, 'di ba? Actually, good coin 'to. Trade at your own risk. Do your own research. Okay, capital is not the problem dito, Kahit yung, nag-i-start ako, hindi ako nagpasok ng malaking capital. Mas satisfied kasi 'pag yung capital mo nai-scale mo talaga ng palaki. Pag-grow. Tas yun nga, yung unang session ko, may threshold. So, 2% 'pag na-maximize mo na siya, then nag-a-add na siya. Para siyang nagko-compound. Huwag kayong maliitan sa 100% kung ang capital niyo is less than $100 lang. For example, magka 10% ng $100. 4 hours ako nag-e-entry, Lance. 10% ng $100. Yes, swing trader ako. So ngayon 'pag nakita niyo 'to, ang hirap pasukin na nito, 'di ba? Kasi nagpa-pump na siya. Pero sa higher time frame, bottom lang kasi 'to, eh, bottom to lahat. Walang mataas diyan sa higher time frame perspective. ₱600 something or 10 USDT. Okay, goods na rin. Yun lang yung misconception kanina kaya yun yung una kong tinopic. Um, Masyadong malaki yung ano, yung expectation niyo sa balance niyo.
For example, ang meron ka lang is $100, ang gusto mo agad na profit is 1,000 USDT. Siyempre bago ka pumunta dun, targetin mo muna yung ma-double, 200 USDT. Tapos i-double mo ulit yung 200 USDT, 400. I-double mo ulit yun, 800. Kaya siguro nahihirapan yung trader kasi yung balance niya tina-try niyang paabutin ng 1,000 USDT. Yung kumbaga parang hindi ka na na-satisfy sa 200. Imagine na times 2 mo na. Pareho lang yan ng wait lang, sakit ng mata ko eh. $1 to $10. Same lang 'to. Pansin niyo 'pag eto, reality check. Sakit ng mata ko. So eto, reality check. 'Pag yung position mo $1 to $2, nag-long ka dito. 'To, makinig kayo para sa mga gumagawa nito. Yung $1 yung $1 margin sa community, yung pinauso ni A, o sabihin natin $5. $1 na lang kasi $1 talaga yung idea na yun, eh. $1 margin. Can you tell me anong leverage itong ICNT kahit saang exchange? Ika-calculate ko lang. Ano yung leverage nito? Para makita niyo yung realistic target or yung realization. Times 50, okay. So, kunin natin si measure, sabihin natin nakapasok ka sa all-time low. Eto, tapos hanggang dito. Yan, 53.31 times niyo sa 50. Sige, mag-compute kayo diyan. Pinag-calculate. 53.31 times 50. Sige, pero ma-practice kayo mag-math. 2,665. Okay, percentage yan. Ngayon, $1 times 2,665%. Magkano yung profit nito? Uy, sobra. $1 times 2,665%. Percent, Anyone, sige. Ayaw niyo mag-ano. 26.65. Okay, 26.65. Correct. Profit mo yan sa isang trade na to. Almost times 26 yung profit. Ngayon, sabihin natin magkano yung balance mo dito para ma-afford mo yung $1. 10 USDT. Biruin mo, 10 USDT yung capital mo. Gigil niyo ako eh. 10 USDT capital nyo. Na-afford nyo yung $1. Tapos, 26 times increase na yung $1 mo. So, dapat ang balance mo dito is 36.65. Hindi to peso USDT to. Ito yung reality. Hindi ka pa satisfied dito sa 26.
26 times nang in-increase yung balance, yung margin mo, hindi ka pa satisfied sa ganitong amount. Okay? So, hindi nag-a-align yung capital dito sa target. What if, goods na, di ba? What if ang capital mo naman is, sabi natin, 1,000 USDT, tapos, ang margin mo is 50. Okay, sige. I-calculate nyo yung 50 times 2,665%. Ilang kilong bigas na to? Mahal-mahal ng bigas dito. Okay, 1,332.5. Ito naman yung reality dito sa 1,332.5. Since malaki sa atin yung $1,000 300 USDT, almost nasa magkano ba yan? Sabihin na lang natin 80 to 90,000. Baka sa 200 USDT kunin na natin yan or 500 USDT. Kasi bakit? Nag-increase na yung capital, nag-increase na yung reality ng trading. Unlike dito, expectation yung nag-i-increase. Gusto mong mapataas masyado yung $1 mo, pero nung nag-increase ka na ng margin, parang gusto mo 1:2 to 1:3 na lang. Same lang naman yun eh. So, sabi natin 50 times 26. O 1,3. Okay, 50 times 26. Ngayon, pag ganito na yung category ng trading mo, nagbabago na agad yung psychology or yung setup. Tipong nandito pa lang si price, ang profit mo pa lang sa 50 USDT is 200, 250. Kinlose mo na. Kinat mo na agad. Yun yung sinasabi ko, nakafocus ka masyado sa USDT. Unlike nung $1 ka, gusto mong i-run kahit nasa 26 times na. 'Di ba? So kung ano yung, regardless of the margin, whether $1 or $50, pag nasalo mo talaga to, eh makakabili ka talaga ng mamahaling bigas. Yun lang, nag-iiba lang yung misconception kasi nga, yan, nag-increase na yung margin, yung risk nagtaas. O sayang pag na-liquidate. Lalo na pag gumanyan tapos biglang bumalik dito, nako po. So that's it. I hope may natutunan kayo. Grabe. Makuha nyo lang tong secret na to. Papalaguin nyo kahit anong capital. Popost ko to sa YouTube para meron kayong idea or mabalikan nyo to. Thank you. Ito talaga secret dito ah. Ito. Wala yung coin. Wala sa technicals. Kung technicals lang, marami pa magagaling sa akin dyan. Nandiyan si Dex oh. Nagsasend ng alpha. Andyan si ano. CryptoCat sana sabihin ko. Okay, goods. Happy weekend sa inyo. Dudurog na naman ulit tayo ng Monday. Gusto ko bawat isa sa inyo nagsasend ng trending coin. Okay, goods na. Wala nang question ha. Pahinga kayo this weekend.
That's it guys, thank you for watching. May session pala ako ng 8 p.m. so magpe-prepare pa ako. Galingan nyo, galingan nyo, galingan nyo. Happy weekend!